May mga pagkakataon bang pakiramdam mo ay may kumokontrol sa desisyon mo? Pero hindi mo alam kung paano at kailan nagsimula. Hindi ito mahika, hindi rin ito tsamba. Ito ay dark psychology, mga teknik na tahimik na ginagamit para impluwensyahan ang isip, emosyon at kilos ng tao nang hindi nila namamalayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga psikolohikal na pamamaraan na madalas ginagamit sa likod ng tiwala, takot at pagsunod, at kung paano ka nagiging biktima ng hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Dark psychology, mga teknik na tahimik na kinokontrol ang isip ng tao. Hindi lahat ng kontrol ay lantad. Minsan nagsisimula ito sa simpleng salita, tono ng boses o paraan ng pagtingin. Bago mo pa mapansin, nagbabago na ang iniisip at pinaniniwalaan mo. Isa sa pinakakaraniwang teknik sa dark psychology ay ang gradual influence. Dahan-dahang binabago ng isang tao ang pananaw mo, hindi biglaan kundi paunti-unti. Sa simula parang payo lang. Kalaunan, nagiging paniniwala. Hanggang sa maramdaman mong iyon na talaga ang tama kahit hindi mo alam kung bakit. Mayroon ding tinatawag na emotional anchoring. Dito, iniuugnay ang isang emosyon sa isang tao o sitwasyon. Kapag palagi kang nakakaramdam ng takot, guilt o comfort sa presensya ng isang tao, unti-unti kang nagiging dependent sa kanya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil sanay na ang isip mo. Isa pang tahimik na teknik ay ang controlled information. Hindi ka sinisinungalingan ng direkta. Sa halip, pinipili lamang kung anong impormasyon ang ipapakita sa iyo. Kapag kulang ang alam mo, mas madali kang gabayan sa direksyong gusto nila. May teknik din na tinatawag na authority illusion. Kapag ang isang tao ay mukhang confident, may kaalaman o may posisyon, mas malaki ang tsansa na sundin mo siya kahit hindi mo sinusuri ang sinasabi niya. Hindi dahil tama siya, kundi dahil mukhang tama siya. Ang pinakamapanganib sa lahat ay ang normalization. Kapag ang mali ay paulit-ulit na ipinapakita bilang normal, nawawala ang alarma ng isip mo hanggang sa ang dati mong hindi tatanggapin ay nagiging bahagi na ng araw-araw mong desisyon. Ang dark psychology ay hindi laging ginagamit para manakit. Pero kapag napunta ito sa maling kamay, nagiging sandata ito laban sa kamalayan ng tao. Ang unang depensa ay kaalaman. Kapag alam mo kung paano gumagana ang mga teknik na ito, mas mahirap kang kontrolin. Dahil ang isang taong mulat ay hindi basta-basta minamanipula. 2. Bakit madaling mamanipulate ang isang tao? Ayon sa dark psychology, hindi dahil mahina ang isang tao kaya siya madaling mamanipulate. Kadalasan, ito ay dahil likas ang utak ng tao na magtiwala, makisama, at umiwas sa conflict. Isa sa pangunahing dahilan ay ang emotional vulnerability. Kapag ang isang tao ay pagod, nasasaktan o kulang sa validation, bumababa ang kakayahan niyang mag-isip ng kritikal. Sa ganitong estado, mas madaling pumasok ang impluwensya ng iba. May epekto rin ng takot na maiwan o ma-reject. Ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng belonging. Kapag may taong nagbigay ng pakiramdam na ikaw ay tinatanggap, kahit may kapalit, madalas itong hindi napapansin. Isa pang dahilan ay ang cognitive shortcuts ng utak. Para makatipid ng enerhiya, umaasa ang isip sa mabilis na desisyon. Dito pumapasok ang mga simpleng pahayag, paulit-ulit na ideya, at mga opinyong tila sigurado kahit kulang sa ebidensya. May papel din ang authority at confidence. Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng may kumpiyansa, automatic itong binibigyan ng utak ng kredibilidad. Kahit mali ang sinasabi, mas pinaniniwalaan ito kaysa sa tahimik na katotohanan. Ang guilt at obligation ay isa ring makapangyarihang sandata. Kapag pinaramdam sa iyo na may utang na loob ka, nagiging mahirap tumanggi. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong masabing masama kang tao. Sa dark psychology, ginagamit ang mga kahinaang ito hindi para tulungan, kundi para kontrolin. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng emosyon at isip. Ang kamalayan ang unang hakbang para makawala. Kapag nauunawaan mo kung bakit ka naaapektuhan, mas nagiging malinaw kung kailan ka dapat huminto, mag-isip, at piliin ang sarili mo. 3. Mga senyales na ginagamit ka na ng dark psychology. Hindi lahat ng manipulation ay halata. Madalas ito ay dumarating ng tahimik at dahan-dahan. At kapag napansin mo na, maaaring matagal ka na nitong naaapektuhan. Isa sa unang senyales ay ang pakiramdam na palagi kang nagdududa sa sarili mo. Mga desisyong dati ay malinaw, ngayon ay parang mali na. Kapag may taong palaging nagpaparamdam na ikaw ang may problema, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mong pag-iisip. Isa pang senyales ay ang emotional exhaustion. Pagkatapos makipag-usap sa isang tao, pakiramdam mo ay drained ka.
Hindi mo maipaliwanag kung bakit, pero palagi kang napapagod kahit wala namang malinaw na dahilan. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa kilos mo para lang maiwasan ang conflict. Mas pinipili mong manahimik kahit hindi ka komportable. Hindi dahil wala kang opinyon, kundi dahil natutunan ng isip mo na mas ligtas ang sumunod. May senyales din na palagi kang nakakaramdam ng guilt kahit wala kang kasalanan. Kapag ang isang tao ay marunong maglaro sa emosyon, ginagamit niya ang konsensya mo bilang kontrol. Isa pa ay ang pakiramdam na nawawala ang sariling boundaries. Mga bagay na dati mong tinatanggihan, ngayon ay tinatanggap mo na lang. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong mawalan ng koneksyon. Ang pinakamalinaw na senyales ay kapag palagi mong iniintindi ang iba, pero walang umiintindi sa'yo. Kapag ang relasyon ay puro pag-a-adjust mula sa isang panig, hindi na ito balanse. Ang dark psychology ay epektibo lamang kapag hindi mo ito nakikilala. Kapag nakita mo na ang mga senyales, bumabalik ang kontrol sa iyo dahil ang kamalayan ay hindi madaling manipulahin. 4. Paano ka nakokontrol ng hindi mo namamalayan? Ang kontrol ay hindi laging may kasamang utos. Minsan ito ay nangyayari habang iniisip mong ikaw ang pumipili. Nagsisimula ito sa framing, kung paano ipinapakita ang isang ideya ay mas mahalaga kaysa sa mismong ideya. Kapag ang isang opsyon ay ipinresenta bilang tama, ligtas o normal, madalas hindi na kino-question ng isip ang iba pang posibilidad. May kontrol din sa pamamagitan ng repetisyon. Kapag ang isang mensahe ay paulit-ulit mong naririnig, unti-unti itong nagiging pamilyar. At ang pamilyar sa isip ng tao ay parang totoo. Ginagamit din ang emotional timing. Kapag ikaw ay pagod, masaya o emosyonal, mas bukas ang isip sa impluensya. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas inuuna ng utak ang pakiramdam kaysa lohika. Isa pang paraan ay ang reward at withdrawal. May mga sandaling binibigyan ka ng papuri, lambing o atensyon. Pagkatapos bigla itong mawawala. Dito natututo ang isip na sumunod para maibalik ang pakiramdam na yon. May kontrol din sa pamamagitan ng social pressure. Kapag ipinaramdam sa iyo na lahat ay ganito ang ginagawa, nagiging mahirap tumutol. Ayaw ng isip ng tao na maging kakaiba o mapag-iwanan. Ang lahat ng ito ay hindi agarang napapansin dahil ang dark psychology ay umaasa sa pagiging subtle. Hindi nito kinukuha ang kontrol ng biglaan, kundi hinahayaan kang ibigay ito. Kapag natutunan mong obserbahan ang sarili mong reaksyon, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay mong desisyon at alin ang impluwensya ng iba. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan ng isip. 5. Ang sikretong psikolohiya sa likod ng manipulation. Ang manipulation ay hindi tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang isip ng tao. Ang unang sikreto ay ang predictability ng behavior. Kahit pakiramdam natin ay iba-iba tayo, madalas pare-pareho ang reaksyon ng tao sa takot, papuri, at pangangailangan. Kapag alam ito ng isang tao, alam din niya kung paano ka gagalawin. May psikolohiya sa likod ng need for validation. Likas sa tao ang gustong mapansin, pahalagahan at tanggapin. Kapag may taong nagbibigay nito sa tamang oras, nagiging bukas ang isip sa impluensya kahit hindi mo namamalayan. Isa pang sikreto ay ang power of inconsistency. Kapag ang isang tao ay pabago-bago ang trato, nagiging alerto ang isip mo. Mas lalo kang nag-i-invest ng atensyon para maibalik ang dating magandang pakiramdam. May teknik din na tinatawag na mirroring. Kapag may taong ginagaya ang kilos, pananalita o pananaw mo, nagkakaroon ng pakiramdam ng koneksyon at tiwala. Hindi dahil kilala ka niya, kundi dahil pamilyar ka sa sarili mo. Ang manipulation ay umaasa rin sa silence. Kapag may tanong kang hindi sinagot, napipilitan ang isip mo na punan ng puwang at kadalasan ang pinupunan mo ay pabor sa kanila. Ang pinakamahalagang sikreto ay ito. Ang manipulation ay epektibo lamang kapag hindi mo ito nakikita. Kapag malinaw na sa iyo ang mga pattern, nawawala ang kapangyarihan nito. Ang kaalaman ay hindi panlaban sa tao, kundi panangga sa kontrol. Dahil ang taong may malay sa psikolohiya ng manipulation ay mas mahirap iligaw. 6. Dark psychology. Bakit sumusunod ang tao kahit ayaw nila? Hindi lahat ng pagsunod ay kusang loob. Minsan ito ay resulta ng tahimik na impluwensya ng psikolohiya. Isa sa pangunahing dahilan ay ang authority effect. Kapag ang isang tao ay may titulo, posisyon o mukhang may alam, automatic na binibigyan siya ng isip ng kredibilidad. Kahit may alinlangan ka, mas pinipili ng isip na sumunod kaysa magtanong. May papel din ang fear conditioning. Kapag ang hindi pagsunod ay iniuugnay sa parusa, kahihiyan o pagkawala, natututo ang isip na iwasan ang risk. Hindi dahil gusto mo ang utos, kundi dahil ayaw mo ng magiging kapalit. Isa pang dahilan ay ang social conformity. Kapag ang karamihan ay sumusunod, nagiging mahirap kumontra. Ang isip ng tao ay takot ma-isolate,
Kaya mas pinipili ang makisabay kaysa mapag-isa. Ginagamit din ang incremental compliance. Nagsisimula sa maliliit na pabor o simpleng oo. Kapag nasanay ka ng sumunod sa maliit, mas madali nang sumunod sa mas malaki. May epekto rin ang emotional manipulation. Kapag ginamit ang guilt, awa o utang na loob, nawawala ang linya sa pagitan ng gusto mo at gusto nila. Sumusunod ka hindi dahil naniniwala ka, kundi dahil ayaw mong masaktan ng iba. Sa dark psychology, ang pagsunod ay hindi kinukuha. Ito ay hinuhubog, unti-unti, hanggang sa maramdaman mong wala kang choice. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagsuway sa lahat, kundi ang kakayahang malaman kung kailan ka sinusunod ng isip mo at kung kailan ito hinahatak ng iba. 7. Mga psychological trick na ginagamit ng mga manipulative na tao. Ang mga manipulative na tao ay bihirang gumamit ng direktang puwersa. Sa halip, umaasa sila sa mga simpleng teknik na mahirap mapansin. Isa sa pinakakaraniwang trick ay ang gaslighting. Dito pinagdududahan ang alaala at pakiramdam mo. Kapag paulit-ulit na sinasabing mali ka, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mong pag-unawa. May trick din na tinatawag na love bombing. Sa simula, sobra ang atensyon, papuri at lambing. Kapag nasanay ka na sa pakiramdam na iyon, madali na itong bawiin para makuha ang gusto nila. Ginagamit din ang selective honesty. Hindi sila nagsisinungaling ng buo. Pinipili lang nila kung alin ang sasabihin at alin ang itatago. Dahil dito, akala mo ay buo ang katotohanan. Isa pang teknik ay ang playing the victim. Ipinapakita nila ang sarili bilang kawawa o laging nasasaktan. Kapag naawa ka, bumababa ang depensa mo at mas madali kang makontrol. May trick din sa paggamit ng silence at withdrawal. Kapag hindi ka sumunod, bigla silang tatahimik o lalayo. Ang isip mo ang gagawa ng paraan para maibalik ang dating koneksyon. Isa pa ay ang false urgency. Pinaparamdam nilang kailangan mong magdesisyon agad. Kapag nagmamadali ang isip, mas madali itong magkamali. Ang mga trick na ito ay gumagana hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga pattern, nawawala ang kapangyarihan ng manipulasyon. Hate. Paano ka unti-unting nawawalan ng kontrol sa sarili? Hindi biglaan ang pagkawala ng kontrol. Madalas, ito ay nagsisimula sa maliliit na kompromiso. Sa una, may mga bagay kang pinapalampas para iwas gulo. Isang beses lang sabi mo sa sarili mo, pero kapag naulit, nagiging pattern. At ang pattern, nagiging ugali. Unti-unting binabago ang boundaries mo. Mga limitasyong dati ay malinaw, ngayon ay nagiging malabo. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nasanay kang mag-adjust. May epekto rin ang constant validation seeking. Kapag nasanay ang isip na humingi ng approval ng iba, nawawala ang sariling kompas. Ang desisyon mo ay hindi nabatay sa gusto mo, kundi sa reaksyon nila. Isa pang dahilan ay ang emotional conditioning. Kapag ang reward at sakit ay galing sa iisang tao, nagiging dependent ang isip. Doon nagsisimula ang pagkawala ng autonomy. May papel din ang mental fatigue. Kapag palagi kang nag-iisip kung ano ang tama para sa iba, napapagod ang isip mo. At kapag pagod ang isip, mas madaling sumuko. Ang pinakamapanganib ay kapag nasanay kang isantabi ang sarili mo. Kapag palagi mong inuuna ang iba, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Ang pagbabalik ng kontrol ay nagsisimula sa awareness. Kapag napansin mo ang maliliit na pagbabagong ito, mas madali mong mababawi ang sarili mo. Dahil ang tunay na kontrol ay nagsisimula sa loob. 9. Dark Psychology Explained. Ang kapangyarihan ng tahimik na impluwensya. Hindi lahat ng impluwensya ay naririnig o nakikita. Ang pinakamalakas na impluwensya ay madalas tahimik. Ang tahimik na impluwensya ay gumagana sa ilalim ng kamalayan. Hindi ka nito pinipilit. Sa halip, ginagabayan nito ang isip mo na maniwala na ang desisyon ay galing sa iyo. Isa sa paraan nito ay ang priming. Kapag paulit-ulit kang nalalantad sa isang ideya, imahe o emosyon, nagiging handa ang isip mo na tanggapin ang kasunod na mensahe. Hindi mo namamalaya na naimpluwensyahan ka na bago ka pa magdesisyon. May epekto rin ang tone at body language. Minsan, hindi mahalaga ang sinasabi, kundi kung paano ito sinabi. Ang mahinahong boses at kumpiyansang kilos ay mas madaling pinagkakatiwalaan ng isip. Ginagamit din ang social proof. Kapag ipinakita na marami ang gumagawa ng isang bagay, nagiging normal ito sa paningin mo. At ang normal bihirang kinukwestiyon. Ang tahimik na impluwensya ay umaasa sa consistency. Kapag pare-pareho ang mensahe, unti-unting bumababa ang depensa ng isip hanggang sa tanggapin mo ito nang hindi mo namamalayan. Ang dark psychology ay hindi palaging masama. Pero kapag ginamit ng walang malasakit, nagiging delikado ito sa kalayaan ng isip. Ang tunay na proteksyon ay ang pagiging mapagmatyag. Kapag natutunan mong pakinggan ang mga hindi sinasabi, mas mahirap kang impluwensyahan. 10. Mga teknik sa dark psychology na dapat mong malaman.
para hindi ka mabiktima. Ang kaalaman ay hindi para matakot ka, kundi para hindi ka basta-basta maimpluwensyahan. Isa sa pinakamahalagang teknik na dapat mong malaman ay ang awareness sa manipulation patterns. Kapag may taong paulit-ulit na nagpaparamdam ng guilt, takot o utang na loob, hindi ito aksidente. Ito ay paraan para kontrolin ang desisyon mo. Dapat mo ring kilalanin ang gaslighting. Kapag may taong pinagdududahan ng alaala, emosyon o pananaw mo, huwag mong baliwalain ang pakiramdam mo. Ang pagkalito ay madalas senyales ng manipulation. Mahalaga ring bantayan ang love bombing. Ang sobrang atensyon sa simula ay hindi laging genuine. Kapag mabilis itong napalitan ng lamig o withdrawal, ito ay ginagamit para gawing dependent ang isip mo. Isa pang teknik ay ang false urgency. Kapag pinipilit kang magdesisyon agad, huminto ka. Ang pagmamadali ay kaaway ng malinaw na pag-iisip. Alamin din ang epekto ng authority at social pressure. Hindi lahat ng confident ay tama at hindi lahat ng sinusunod ng marami ay dapat sundin. Ang pinakamabisang panangga laban sa dark psychology ay ang malinaw na boundaries. Kapag alam mo kung saan ka tatayo, mas mahirap kang igalaw. Ang layunin ng kaalamang ito ay hindi para maghinala sa lahat, kundi para piliin ang sarili mo. Dahil ang taong may kamalayan ay hindi madaling gawing biktima. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Ang pinakamahalagang laban ay nangyayari sa loob ng isip. Kapag nauunawaan mo kung paano gumagana ang impluwensya, hindi ka na basta-basta dinadala ng emosyon, takot o opinyon ng iba. Nagiging mas malinaw ang desisyon. Mas matibay ang boundaries at mas kontrolado mo ang sarili mong direksyon. Ang kaalaman sa psikolohiya ay hindi para manipulahin ang mundo, kundi para hindi ka manipulahin nito. Tandaan, ang taong may kamalayan ay hindi madaling kontrolin. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.